Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Amen? Kamusta po lahat? Okay. So, tama po, mabuti po ang Panginoon. Ano po? Gusto ko lamang din po magpasalamat kasi minsan pa nabigyan ako ng pagkakataon na makatayo muli. Pero this time, medyo mas nakakaiyak po yata to. Ang series po kasi namin is living yes, thank you, Lord. Hallelujah. Kaya naman Panginoon at hallelujah, Lord God, hallelujah. So samahan niyo po ako sa pananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa panibagong araw, kalakasan, Panginoon, na binibigay mo, patuloy mo pong pinagkakaloob. Salamat po sa iyong habag. Salamat po sa iyong awa, Panginoon. Hallelujah. Salamat po dahil patuloy po kami, ako po, na hindi ko po kakayanin, Panginoon, kung wala po ang paggabay niyo, ang paggabay ng banal na Espiritu sa buhay ko, Lord God. Hallelujah. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ng iyong mensahe, Panginoon. Hindi po ang sarili ko po ang may taas, Panginoon, kundi ang kabutihan mo, ang katapatan mo, ang pag-ibig mo, Panginoon, sa buhay ko, Panginoon. Lord God, hallelujah. Salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, na maseryohan niyo po ang gawain namin, Panginoon, itong word na ito, Panginoon, nawa o Diyos, bawat mensahe, Panginoon, ay magkaroon ng tumimo sa puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Salamat, O Diyos. Tinataas ko ang iyong pangalan, Panginoon, at dinadalangin ang lahat na ito. In Jesus' name. Amen. Ayan. Medyo nawala na po yung kapakot. Ito po kasi yung series na buhay na patotoo po bilang lingkod ng Diyos. Katulad po ng marami po, hindi ko po katulad, may mga pinagdaanan po sa buhay. Minsan po, yung parte ng buhay na yon, sa parte ng buhay ko, yun yung parang gusto kong i-erase. Gusto ko mawala na lang. Kung pwede nga lang sabihin ko, Lord, bakit ko ba pinagdaanan pa to? Yun yung time na yung akala ko kilala ko ang Lord. Yung time na akala ko malapit ako sa Panginoon. Pero dumating yung isang sitwasyon na sinubok po talaga yung pananampalataya ko. Amen. So, ang text po natin ngayon is sa First John, Ate Juana, 1 John 2:15 to 17. Sige po, kung kayo po ay may Biblia, pwede niyo po akong samahan sa 1 John 2:15 to 17. Praise God po. First John 2:17. 2:15
15 to 17. So, sige po. Ang sabi po rito, do not love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you do not love the Father. Everything that belongs to the world, what the sinful self desires, the people will see and want, and everything in this world that people are so proud of, none of this comes from the Father. It will all comes from the world and everything in it that people desire is passing away, but those who do the will of God live forever. Amen. Amen po. Isang ano lang po, yung konting background lang po. Simple lang naman po yung buhay namin. Hindi naman po naghihirap. Hindi rin po mayaman. So, mas lumaki po kami, natatandaan ko po, lumaki kami na ang pamilya namin, lalo na kung mother ko, mahilig po sa pamahiin. Puno ng pamahiin, kumukonsulta po sa albularyo, mga nagpapagamot pa po yan. Tapos, nagtatawas, nanguhula. So, ganun po. Yung faith ko, parang medyo parang doon po napapadpad. Pero, sa murang edad po, nakakaranas na rin po ako ng yung God, pag-ibig sa Diyos. Yung 4 years old po ako, natatandaan ko. Malapit lang yung simbahan kasi namin, medyo malayo-layo po, Catholic po kami noon. Malayo-layo rin po. So, at the age of 4, kasama ko po yung kapatid kong ate, nagsimba po kami. Hindi po alam ng mga magulang ko kung saan kami nagpunta. So, madaling salita, kahit po uhod ng sikip yung 4 years old, wala po kami dito. Pero natatandaan ko na po. So, punta-punta kami layo noon, malayo-layo rin. Pero hindi pa po delikado kasi maano po yung wala pa masyado sa sakyan ng araw. So, sa murang edad po, kahit na wala po nagsasabi sa magsimba kayo. Pero na po akong paghanap sa Diyos. Naghanap na po ako. So, lumalaki po, habang lumalaki po ako, so parang ganun yung ko. Meron nang ibinaon sa puso ko. Po. At the age of 12, nagsimula na rin po ako magtanong sa sarili ko. Ang sabi ko po, ano po bang purpose ko sa buhay? 12 years old ako noon, naglalakad ako, papunta rin church. Sabi ko, Lord, ano ba yung purpose ko sa buhay? Sabi ko, kasi, bakit ba may tao? Sabi ko, ba't ba may tao pa sa mundo pagkatapos ba nito? Kasi nakikita ko, after ng buhay, namamatay, tapos para lang pala kaming gamit. Pupuin, tapos masisira. So parang ganun lang yung alam kong buhay na hanggang sa lumaki po, nagtapos ng pag-aaral. So, first encounter ko sa Lord, sa Catholic po yun yung tinatawag na konsilyo. So, nung lumapit po ako sa Lord, dumating na po yung matinding pagsubok. Ayan na po. So, ito po yung pagsubok na parang gusto ko na po kalimutan Lord, pwede ba erase mo rin ito sa buhay ko? Pero hindi po pwede. Hindi ko na po justify yung sarili ko, bakit ko nagawa? Anong nag-utyok sa'yo? Hindi na po. Sa madaling salita po, ako po ay nagsimula sa maliit na pagsisinungaling, hanggang sa lumaki, yung pagsisinungaling, hanggang sa na-dishonor ko yung magulang ko. So marami po akong nalibag sa, alam ko lang na 10 utos, 10 commandments. So sa makatuwid po, dumating po sa isang pagkakataon na doon po sinubok yung kahinaan ko. Nagkaroon po ako, maaaring ngayon yung lamang po maririnig ito, hindi nyo pa po maaaring, alam nyo lang may pero wala po kayong background. Na-involve po ako sa married man. Hanggang sa mas older po yun. So, hanggang sa yung pagsisinungaling, nagbunga. Hanggang sa nabuntis. So yung time na yun po, sobrang depressed na rin po ako. Yung time na parang, Lord, sabi ko gano'n, pero willing po ako. Sabi ko, Lord, gusto ko pong buhayin yung bata. Pero umiiyak po ako kasi, ano mo yun, sabi ko gano'n,
bakit pa nangyari? Sabi ko, tapos yung last source ko, kung kailan nandun ako sa pinaka lugmok ng buhay ko, saka lang ako tatawag sa Lord. Akala ko kasi, kilala ko siya. Akala ko, kilala ko yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Sabi nga po sa 1 John 2:3-6, nakatitiyak kayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang utos ay sinungaling. Amen? At wala sa kanya ang katotohanan. So alam po natin kung saan po dadamputin yung sinungaling. Amen. Ano po? Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So wala pa rin po akong kaalaman tungkol doon. So makatuwid, nung nagkaroon na po eksena, siyempre iyak-iyak na po ako. Andiyan na po yung pasok ng magulang. Si mama, iyak na iyak. Tapos si papa, mahina ang lalaki po, ang tatay, hindi po masyadong panasabihan. Isa lang po yung sinabi niya, dumito ka. So stay ako sa bahay. Tapos ayun, lumaki po, in God's grace, sabi nga po, kahit hindi tayo tapat, ang Diyos tapat. Amen. 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 Lumaki po yung anak, sinilang ko po, batang lalaki. Kuya nila, hindi po nagkulang ang Diyos. Pinunan po ng mga magulang ko, yung walang ama, nakagigisnan. So, puno-puno rin po ng pagmamahal. So, doon pa lamang po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. So, dumating po. So, yung may pagsisisi, pero hiyang-hiya po ako. Sa totoo lang, kahit ako hindi ko po kaya tanggapin, parang pag may nakikita po, iwas po ako kasi ang hirap po magpaliwanag. Ano nangyari? Bakit ganyan? Ang hirap po talaga magpaliwanag. So, plus yung nag-expect sila, tapos bakit? Ganyan. So, hiyang-hiya po sa totoo lang po, parang po ako nalulusaw sa kahihiyan. Kahit ako, hindi ko nga kaya patawarin yung sarili ko eh. Sa totoo lang, yung guilt feeling ko, sabi ko, Lord, totoo ba pinatawad mo na ako? Kasi bakit sa tuwing naaalala ko, parang may kumikirot-kirot pa rin sa puso ko. Yung sasabihin ko, sana hindi ko lang pinagdaanan. Pero, dahil wala pa nga ako sa Panginoon, ganun pa din, meron pa rin guilt feelings. Ano po? Hanggang sa nagkaroon po ng panibagong love life, ang lolo nyo. Yung po, nakilala ko po yung ama, yung ama na ni Kathleen, ni Cassandra, ni Kaena. So, kinasal ko ang lola niyo po. Akala ko po, heaven na. Sabi ko, this is it. So, pinag-pray ko naman po yun. Sabi ko, Lord, sabi ko, sana nga po ito na at makabuo po kami ng solid na pamilya. Abay, nagkatotoo naman po, naging kami po. Ano po? So, kinasal, yun yung time na nagdaan, nagkaroon ng pagkakataon po na makakilala na po ako sa tunay na Diyos. Yung buhay at totoong Diyos. Kasi po, yung mga magulang ni Mr. Cosmo, ito po yung pangalan mo. Yung pulan talaga yung tawag ko. Isa pong Kristiyano, converted, galing din Catholic, naging Christian, naging born again po. So, sa bakit sila po yung nagpakilala sa akin kay Lord. So, yung time na yun, ako, talagang excited ako. At the age of 27 years old, first time nakahawak ko ako ng Bible. Hindi po ako mahawak ng Biblia kasi hindi ko naman po talaga hindi mo Katoliko. Hindi naman pala hawak ng Biblia yan, di ba? Kahit na wala po talaga hindi ako nakakahawak ng Bible, parang excited na kung ano. Yung mga pinan ko, kung ano nagsishare, parang nauuhaw ako. Sabi ko, more pa. Hanggang sa na unti-unti na-establish yung faith ko kay Lord. Amen. Tapos, napunta po kami from Manila, napunta kami ng Bulacan. So, napunta kami sa isang church, ito po sa Bulacan. Yung po yung naging daan po para po mas lumalim yung faith ko. Eto na naman po. Nag-second encounter na naman po ako. Kung nakaraan, nag-first encounter ako kay Lord, no? Catholic. Nag-second encounter po ako sa church. Ayan na po, lumalapit na naman po kay Lord.
At lumalapit din po yung kaaway. The more na lumalapit ako, lumalapit din ang Diablo. So ayan, binabagbag na naman ang lola mo. Tinetest na naman po hanggang saan yung faith ko. So, ibig sabihin, dumaan po ako sa trials, buhay mag-asawa na napakahirap. Amen. Mapalad po ang faithful na asawa. Ano po? So, ganun po yung sitwasyon. Medyo marami pong friends, no? Lahat friends. So, dumating yung ganong pagkakataon na yun na naman yung nagpapahina sa akin. Yung faith ko na medyo parang na-establish na, tumataas na. Dumating na naman yung pagsubok, ayan, hinarap ko na naman. Sobra na naman yung iyak, sobra na naman lahat. So, conflict na sa buhay mag-asawa. So, sa makatuwid, hindi po naging, may saya, may lungkot, pero mas marami yung parang away. Kasi nandun yung anak kasi, hindi Kristiyano. Yung mga biyanan ko lang. So, hindi pa siya nagpasakot talaga kay Lord. So, pag ganun po, di, ang hirap. So, hirap na hirap po ako na ayusin. So, nanangan pa rin po ako na kaya ko to. So nag-start. So, nanangan na naman po ako sa sarili kong lakas. Kaya ko to. Sabi ko, kaya ko to. Pero, sabi nga doon on your own understanding mo. So, sa Diyos na po talaga tayo kukuha ng kalakasan. So, ano na naman ako. So, tinry ko na naman siya i-solve. Akala ko, pag ganyan, solusyon. So, hindi pala. So, in between po, habang gano'n yung proseso ng pagsasama, marami po kami mga na-establish na mga, ang tawag dito, negosyo. Kunyari, negosyo ngayon, Sarah. Establish mo kami. Okay, negosyo tayo ulit. Negosyo ngayon, Sarah. So, ganun ang ganun. So, habang ganun yung sitwasyon ko, nanlalagay na po ako kay Lord. Ulit. Dinahilan ko na naman yung church. Nade-distract kasi ko, sabi ko ganun. Nade-distract kasi ko. Ginagawa kong alibay para lumayo ako sa church. Lumayo po ako, nag-unti-unti po ako. Tapos kapag gumagalaw na po sila, busy ako, sabi kong gano'n, may maglalaba, ganyan, at dami ko na po alibay. So makatwid po, hindi na po ako, lumalayo na po ako, dumidistansya na po ako, kasi po, nababagbag na naman ako sa problema. So parang, ito lang parang feeling ko yung, alis na muna ako, kasi parang feeling ko, hindi ako nasasamahan ng Lord. So ganun po ang nangyari, hindi na naman ako. Tapos, binigyan po kami ng negosyo, ano po. So, ito naman, sabi ko, itong negosyo naman natin na to, sabi ko gano'n, okay naman to, kasi nakakatulong naman to sa mga tao, nakakatulong kami kasi may naghahanap buhay. Sabi ko, parang dinedepensahan ko pa rin na, okay to, Lord, di ba okay naman to, kasi nakakatulong naman kami. Pero, yun yung ginagamit ni Satan para lumayo ako, busy-busyhin, maging busy, magkaroon ka ng dahilan para hindi sumamba. Pero sa kabila nun, patuloy, sabihin na natin na dumating sa time na nagsisimba, pero okasyon lang. Ako? Tapos, depende rin. Nagsisimba ako, depende sa panahon. Depende rin sa sitwasyon, no? Nagsisimba pag may okasyon. So, nakatuwid, Zimbabwe lang. Zimbabwe lang talaga ako. Kasi ayoko natakot na ako kasi nung tinitrain na rin kami ron, sabi ko, ang dami naman, sobra naman to. Ang dami naman gawain. May midweek, may dog watch, ang dami. Parang sabi ko, hindi ko kaya. Parang ayoko talaga ng gano'n na nakukomit ako. Kasi ayoko ng commitment, ayoko ng accountability, hindi ako available, no? Saka ayoko parang nakakawakan yung buhay ko kasi nakokontrol Hindi ko nagagawa yung gusto ko. So, sa
paglipas po ng panahon, yun na. So, sobrang nakaka-drain na. Kasi, love life, X. Financial, X. Ay ko, Lord, medyo parang nakaka-drain, sabi ko gano'n. Parang nauuhaw na naman ako, parang nagugutom na naman ako, nabibis ko na naman yung mag-church. Kasi dumating talaga yung time na backslide na talaga ako. Hindi ako ma-attend. Pero 2013, dito na po yata sila Kathleen. 14, dito na po sila nag-church. So patuloy lang po, habang busy po ako sa mundo ko, ang mga bata nandito, dito po sa church. So, yung mister ko naman, supportive naman siya, basta sa church. Di bali nang kami, wag lang siya. Ganun po talaga siya. O, supportan ka niya, 100%. Pero, bye, hindi ko siya kasama doon. So, sa mga tweet po, naghahanap na po ako, nauuhaw na ako sa salita ng Diyos. Sabi ko, parang kulang. Parang ang merong bakante sa puso ko na hindi mapunuan. Sabi ko, Lord, parang yun na, nag-miss ko na si Lord. Sabi ko, parang gusto ko nang bumalik na kay Lord. Pero, sabi ko, sige, pagbabalik ako, magsisimba ako, Zimbabwe na ulit. Sabi ko, gano'n. Ano lang, member lang. As in talagang po, member. Sabi ko, gano'n. Yun lang talaga tinatak ko. Mag-attend lang ako ng church, pero member yun. So, 2023 or 2023 yata, malapit na po mag-church anniversary. So, this time, may ginamit na naman po si Lord na para abutin na naman ng lola mo. Ano po? Kasi, talagang ang lola mo talagang, di ba? May ginamit po ang Lord na para abutin na naman ako sa pananampalataya. So, ito po yun na dumalaw po sila, Pastor po, na parang si Jay, si PJ, si Nanay Nati. This is it. Ayun, no? Parang medyo lumilinaw-linaw na, no? Dumating po sila sa bahay. Tapos, nangamusta na naman po, sabi niya, ano po, ganyan, tapos pinag-pray. Sana po makadala po kayo kasi malapit na po amin. Sabi ko, sige po, Pastora, sabi ko naman. So, makatweet po, umattend po ako ng anniversary. So, pag-attend ko po ng anniversary, hindi ko po alam na na-surprise po ako. Sabi ko, Lord, ito na pala sila. Yung mga anak ko na sumasamba sa Diyos, sabi ko, ito na pala yung ginagawa mo. Habang nandun ako sa, ano mo yun, yung lumalayo pero lumalapit, yung parang mainit pero malamig, pero nananalangin, pero hindi ako sigurado kung talagang tinutugon na ng Panginoon. So, nung first time ko nakita yung mga bata na umaawit sa Panginoon, nagpupuri, sobra po akong nagalak. Sabi ko, wow! Sabi ko, kasi sanay po ako na nare-recognize sila bilang may honor, medal, akit-akit sa stage, okay na po yun. Parang, nabsan nga po, ano na ano na sa akin, okay na yan, ordinary na lang yung akit-akit sa stage, medal, okay na yan. Pero yung nakita ko po, andito po yung mga bata umaawit na po sa Panginoon, sabi ko, Lord, ito pala yung ginagawa mo. May inaayos ka pala sa buhay ko. So, nahiya naman ako. Nahiya talaga ako. Sabi ko, masaya talaga ako nung nakita ko talaga sila na more than sa recognition, more than sa medal, yung pagpupuri, yung magamit ng Panginoon, yun po yung parang the best achievement ever. Na para sa akin, kasi iba po napakahirap po kayo mag-commit. Ilang beses na po akong inabot pero panay po akong atras. So ito na nga po,
Magmula po nung umattend ako ng anniversary, hanggang sa araw ito, hanggang sa oras na ito, nabilang lang po sa daliri yung hindi ko pag-attend ng Sunday service. Amen. Bilang lang po sa daliri. Sabi ko, Lord, ito na po yata. Sabi ko kasi ako yung ayaw mag-surrender sa Panginoon. Hindi po ako nagto-total surrender sa Panginoon. Lagi po akong may alibay, marami po akong tinatanggi, marami po akong bagahe. Ayoko po talaga mag-serve sa Panginoon. Dahil ko sinasabi, ayoko po talaga. Gusto ko po talaga maging member na. Sige, atin po ako, puro upo lang po ako dyan. Lord, sabi ko, yun lang po, okay na po ako. Pero, ang Lord, meron palang plano. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, no? Sabi na, I alone know the plans I have for you. Plans to give you prosperity and not disaster. Plans to bring you about the future, your hope. Amen. Sabi ko, Lord, ngayon ko lang natanto na mula pala nung pagkabata ko hanggang sa dumaan ako sa mas matinding pagsubok ng buhay ko, meron ka palang plano. Ang problema lang, nagbibingi-bingihan ako at umaayaw ako. Hindi ako nakikinig sa boses ng Panginoon. Amen. Pero, nung nandito na po ako, parang, ito na naman, naka-encounter na naman ako. Third encounter. Ikatlong encounter na. First encounter, second encounter, itong ikatlong yugto mo ng buwan ko, naka-encounter na naman ako. Pero this time po, mas pinili ko na po yung tama. Amen po. Sabi nga po dito sa sa 2 Corinthians, sabi ko nga po, sa 1 Peter 3:17, sabi po, higit na mainam na kayo magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang gawin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Amen. Sa totoo lang po, ako po ay nasa proseso nandun po ako sa stage na durog ako. Mukha lang hindi. Diba? Durog po ako. Broken-hearted po ako. Broken-hearted ba yan, ha? Kasi nakay Lord na ako eh. Kapag pala nakay Lord ka, hindi ka niya hayaan pumangit ka. No, bibigyan ka niya ng panibagong sigla, lakas. Diba? Amen? Kaya, inalis na rin sa puso ko yung guilt. Gawa pala ng kaaway yun. Matagal na pala akong pinatawad ni Lord. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, kaya sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Amen? So nawala yun. Sabi ko ganun, Lord, thank you. Kasi patawarin mo, pinatawad ko na po yung mga taong nakasakit sa akin. Sana napatawad nila ako. At higit sa lahat, patawarin mo ang sarili mo. Yun pala yung huling-huling hindi ko ginawa, yung patawarin yung sarili ko. Kaya parang, lagi pa rin ako sana hindi na lang nangyari, may ganun pa rin ako, may guilt feelings pa rin ako. Yun pala, hindi ko pa napatawad yung sarili ko. So forgive, pinaforgive ko na po yung sarili ko. So pagkat na-forgive na po ako ni Lord, amen po. Sabi nga po, hindi naman po na kailangan po sa bunga makikita, no? Kung talaga po siya ay nagbago. Kung siya po ay lumalakad na sa Panginoon. Amen po. Amen. So, yung second encounter ko, sabi ko pala, pag lalapit ka pala kay Lord, merong kakaibang ihahayag sa iyo. Ang Diyos. Sa Jeremiah 33:3, no po? Basahin po natin.
Meron po bang nakakita na ng mas mabilis? Sa Jeremiah, pamilyar na po kayo dyan, no? Basahin po. Sige po. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Amen po. Amen. Pumunta po ako sumama po ako ng Peniel. Marami po kami noon sa Peniel. Doon po talagang, doon sa Prayer Mountain. So, talagang pinagulgul ko na po kay Lord lahat. Sinubo ko na po talaga kay Lord lahat. Sinabi ko po talaga lahat, laman ng puso ko, at isinurrender ko na po kay Lord yung buhay ko. Kasi hindi na po ako pwedeng masunod eh. Kasi every time ako nasusunod, wala po palpak eh. Dumadapa po ako pag yung kalakasan ko lang. Lagi ako sa kalakasan ko. So, sinurrender ko po. So, may hiniling po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, sabi ko, ano po ba yung nako-confuse ako eh? Kasi may sa sitwasyon namin mag-asawa, eh, medyo ganun po talaga yung sitwasyon. Sinungaling po eh. Sabi ko nga po, ganyan. So, kahit anong piga ko, talagang ayaw magsabi. So, sabi ko no, talaga hindi ako sa pinya, Lord, bigyan mo ako ng sign. Bigyan mo po ako ng sign kung ano po ba talaga yung totoo. So, sa isang umaga, pag-isip ko, alam niyo po yung parang sa pelikula. Yung gumising ka na lang ng yung ganun po, may na-reveal si Lord. Though personal, pero hindi totoo. May na-reveal sa akin si Lord. Sabi niya, sa panaginip, may anak na sa labas. Nakasawa. Ganyan talaga ako. Na-reveal talaga. Sabi ko, may anak na sa Hindi po ako nagtatanong kahit kanino. Siya po mismo tinatanong ko, hindi po nagsasabi. Wala po talaga nagsasabi sa akin. Wala po akong alam. Wala po talaga. Pero nung hiningi ko po sa Panginoon, inuhod ko po. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng sign. Kasi sinungaling po eh. Wala pa po kasi kay Lord. Amen. At dinudulog ko pa rin po hanggang ngayon. Kasama po siya sa panalangin ko. So, ganun po. Na-reveal po. Amen? Ganun pala ang Lord. Kapag nagkaroon ka ng intimate, dadaanin ka sa vision, dadaanin ka sa panaginip. Hindi po chismis. Hindi ko po narinig sa kapitbahay. Hindi ko po narinig sa ibang tao. Diretso po sa panaginip. Amen po. Amen. So sabi ko, totoo pala yung gano'n, yung sa pelikula, kala ko sa pelikula lang yun, no? Nangyari po sa akin yun. May pahingan effect pa akong gano'n. Ang kaba ko mo, grabe! Tuk. Sobra po yung kaba ko. Hanggang sa hindi na po may tatago yung katotohanan. Na-reveal na po. So, sa ganong sitwasyon, yun na po yung kalagayan namin. So parang, kaya nga po sabi ko sa kasalukuyan, broken po ako. Gutay-gutay po ako. Hindi nga po ako, Pero sa kabutihan ng Panginoon, binigyan niya po ako ng kapayapaan. Amen. Yung po yung peace, sa kabila po ng problema, ay nakakatawa ang lola. Masaya po ako. Yung po yung nararamdaman ko kasi this time po, tumitindig po ako sa tama. Hindi po katulad noon na tumitindig ako sa mali. Ngayon po, pagmamalaki ko po dahil sa habang ng Panginoon, sa habang niya awa, nakaka-survive po, binigyan niya po ako ng kapayapaan, binigyan niya po ako ng joy sa puso ko, kahit na durog ang puso. Amen. So sabi nga po, hindi na po kayang burahin yung nakaraan.
ngunit kaya niyang baguhin ang bukas. Amen. Amen. So, kung ano po ngayon ang kalooban ni Lord, yun po yung mangyari. Amen. Amen. Kaya nga po doon sa verse na binasa natin, doon po tayo, balik po tayo sa verse na binasa kanina po. Yung first John po, na huwag niyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay napupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Kaya mapaparang ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay kailanman. Amen. So, ngayon po na sa tulong po ng mga kapatid natin sa pananampalataya, sa tulong niyo po, sa tulong po ng mga pastor natin, sa tulong po ng mga pinagkatiwalaan ng Panginoon para tayo gabayan. Dinadirect niya na po. Dinadirect niya na po yung buhay. Yung plano ng Panginoon. Amen po. Ngayon po, hindi na po ako nag-aalinlangan. This time po, at the age of 54 noon, nung tinawag ako ni Lord, kasi maraming beses po yung tawag atras po ako. Pero yung at the age of 54, kailangan pala maging 54 years old, bago, ilang taon pa, matagal pa, hindi, huwag niyo paabutin. Huwag niyo po paabutin. Kailangan niyo po ng sandata, kailangan niyo po ng lakas, kailangan niyo po salita ng Diyos, kailangan niyo po ng gabay, kailangan niyo po ng banal na espiritu. No, pag tinatanggihan po natin mapapariwara katulad ng akin, kasi hindi po ako nakakilala sa Panginoon. Hindi ko po alam. Ako po nasusunod. Ako po ang bida. Ngayon, i-let go ko na po. Hinayaan ko na po ang Diyos ang mag-drive ng buhay ko. Amen. Siya na po ang driver, siya na po ang piloto. Lord, sige, lead me. Kung saan mo po ako dadalhin, susunod na po ako. Amen po. So, lahat naman po ng mabuti at masama ay may plano ang Lord. Meron po siyang rason kung bakit nangyayari. Pero kung mas magpipili niyo po ng mas maaga ang tama, mas paino po. Amen po. Para hindi na po tayo parang si Jonah, no po? Na susunod din pala kay Lord. Gusto niya po pa, mahirapan pa siya. Kailangan pa siyang kainin, no? Kaya mahirap po, gusto pa po kainin. So marami pa pong struggle na dadaan sa buhay ko. Alam ko na God is still working. May ginagawa pa po siya sa buhay ko. Hindi pa po siya sa tapos sa buhay ko. Nagsisimula po pala ang yung panibagong third part ng buhay ko. Yung paglilingkod sa Panginoon. Amen. So, para ko sinabi na fall, bumangon, at mag-go. This time po, mag-go na po si Lourdes sa panawagan ng Panginoon. Amen. So, wala kang kalumuhan ang maglingkod kay Lord. Amen. Kahit po mag-sacrifice kayo physically, mag-sacrifice po yung physical na katawan, mag-sacrifice po yung financial nyo, hayaan niyo po, ang Lord po ang magbabalik. Diba nga po sabi sa Matthew, na unahin natin? Okay, Matthew 6:33, ang sabi nga po, ngunit, pag sumikata na ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. No? Kaya huwag na kayo mabahala sa araw ng bukas. Saka na ninyo harating kapag ito'y dumating na. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Amen po. So, ipagkatiwala po. Ako, pinagkatiwala ko po, Lord, bahala ka na. Kaya si Pastor sabi, oh, may training, may conference. Yes po. Sama po. So,
yun lang, mag-yes Lord lang po tayo. Magpatuloy po tayo. Huwag po tayong mahinaan ng, kasi, minsan po, maulan, ayaw. Mainit, ayaw. Walang pamasahe, ayaw. Bibisita, ayaw. May lakad, ayaw. So, huwag po yung maging hadlang para makakapag tayo sa Panginoon kasi time is running out, no? Maikli-maikli na lang po yung oras natin. Ito po yung last days. Last days na po, baka natutulog pa po tayo. Uy, gising na po mga kapatid. Sipag-sipag na po. It's about time po na reach out nyo na po yung ibang kapatiran. Ako sa aking kakayanan po, yung mga kasama ko po sa trabaho. Paunti-unti na pa isa-isa kasi mahirap po eh. Mahirap din kasi anuhan sila kasi umpisa pa lang ng babangga. Pero sabi nga maging living testimony po tayo. Kung ano po yung ako sa kabila nung ginagawang parang pangit, di ba rin na okay lang. Di ba rin ako magpakababa. Di ba rin na ako maging parang, sige, sunod-sunuran kahit ako yung parang mas mataas ng konti sa kanila. Pero mas sinisikap ko pa po sa tulong ng Panginoon na mas magpababa. Maging humble, maging tawag na alipin. Nararanasan ko po yung kahit na sabi kasi yung admin officer ko. Pero ako po yung mas paghalimbawa, ako po yung nagsasacrifice. Para maging halimbawa, mabuting halimbawa. Hindi ko man po sila ma-share ng salita ng Panginoon. Yung buhay ko po, makita po sa kung paano ko po sila tinatrato. Amen po. So, salamat po sa araw na ito. Salamat at inalis pa ng Panginoon yung agam-agam ko. No? Yung worries ko, sabi niya, do not worry, kahit na hindi po ako makakain. Opo, hindi po kasi madali talagang tumayo. Ano po, mahirap po talagang tumayo at magpakatotoo dito sa entablado, dito po sa pulpito. Ano po? So sa kahabagan lang po ng Panginoon, kaya po ako nagpapatuloy. Dalayan ko pa po na patuloy pa po ang pagsama ng Panginoon sa buhay ko. At marami pa pong mangyayari na mas excited pa po kung ano po yung plano ng Panginoon para sa dito, para sa buhay ko, para sa church. No po, yun lang po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon po ang papuri, sa Panginoon po ang pasasalamat. Amen.